Ayan po, good morning po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon sa A. Rodriguez Avenue at papunta po tayo, dadaan po tayo dito sa sa Kamuning dahil nandito po ngayon yung mga magkakainan po yung mga ngayon, yung mga bayawak saka mga buaya, baka sakali matsimpuhan natin. Diba? So ayan po, samahan niyo po ako at maghahanap po tayo dito ng mga buaya at ayun, tapos didiretso po ako ng didiretso ako ng Bulacan dahil mayroon tayong mission doon sa Bulacan. Didiretso po tayo doon, so dadaan lang po ako rito sa Kamuning, baka sakaling makachimpo at may makachimpo tayo ng mga buhaya. Ayan, medyo matraffic lang po ng konti, samahan niyo po ako, ha. Ayan, guna. Okay. So, ayan. Dito po mga nag-aalmusal, mga nagtatanghalian yung mga kontraktor dito sa Kamuning. Ayan, tingnan natin. Abangan nyo po bukas yung babalita ako dahil mayroon na pong binaril na engineer ng kontraktor din. Abangan nyo po bukas. Tama lang yan na pagbabarilin na lahat itong mga animal. Medyo matraffic na. Ayan, nandito po yung mga sikat na mga restaurant sa Kamuning. Yan po, Tomas Morato po ito. Ayan. Imagine mo, dito pa yan ang may nakapagsabi kasi sa akin na dito raw ang dito raw nagkakainan yung mga yung mga kawatan. So tingnan natin, at actually babaybayin lang natin kasi nga mayroon naman tayong dito, mayroon tayong kasama rito at ito titingnan natin kung konting standby muna dito sa Korean Grill. Ayan, dito raw sa Korean Grill na ito konting standby lang.
Anyway. Wala, suminyas, wala rin nakita yung pan. Dali. Magmumove pa tayo doon dahil ito kasi yung kabaan ng Murato. Dito yung mga sikat na mga kainan. Hindi ko lang mabago yung position ng camera kasi nakapix. Kaya hindi ko maipakita sa inyo. Pero ayan. Sige, diretso na tayo. Wala namang senyas. Ayan po, basta samahan niyo po ako para at least makapamasyal na rin kayo. Kasi didiretso po ako ng Bulacan dahil mayroon po tayong mission na mayroon po kasing tawag dito. Sa kanya na malalaman nyo naman yan pagka nandoon na mismo, makita namin ay sinabi ko naman, hindi ko na kailangan ulit-ulitin pa yan. Pinag-aksayahan ko talaga ng oras ito na bumalik dito sa Maynila, particular na dyan sa Bulacan dahil yun ang talagang purpose natin dito ay makakuan tayo, makahuli tayo kumbaga ng bayawak. Samahan niyo po ako, basta huwag kayong bibitaw dahil pagdating ko ng Bulacan at nandoon mismo ay makikita niyo na yung dapat ninyong makita. Sinabi ko naman yan sa inyo, once na makakita ako ng bayawak, hindi ko na patatagalin pa. Kaya sinadya po namin talaga na wala akong kasama dito sa sasakyan. Tatlo kami, tig-isang sasakyan. So tingnan natin. Sabi ko nga po, bukas may ibabalita ako sa inyo na engineer na pinatay. Ha? Kontratistang pinatay na engineer. Ayan. Ano, ibabalita ako sa inyo bukas. Basta samahan nyo lang po ako.
Ay, sana. Ayan po, nandito na tayo ngayon sa EDSA. At least nakapamasyal na rin kayo, di ba? Ayan, dito na po tayo sa EDSA ngayon. So, U-turn lang po tayo dito sa ilalim ng flyover para facing Bulacan na po. Ayan. Ayan, U-turn na po tayo dito sa ilalim ng flyover dito mismo sa tapat ng Channel 7. Ayan. So, yan. Traffic dito sa Manila. Nandito po tayo sa kahabaan ng EDSA. Ayan. Grabe yung mga yung mga kaganapan ngayon sa bansa natin na yung iba naglalangoy na sa pira. Ito namang mga kababayan nating kapos sa kabuhayan ay naglalangoy sa kahirapan. So talagang talaga wala na. Ibig kong sabihin ng wala nang oras na para bigyan pa ng pagkakataon ng mga animal ng mga kawatang ito. Basta pag natsimpuhan, katay. Natsimpuhan, katay. Ganun lang yun. Nung kaso-kaso. Wala yan. Tingnan nyo yan. Tandaan nyo yun, kung tandaan nyo itong sasabihin ko. Sa dinami-dami ng mga congressman ng mga kawatan, tingnan nyo kung may makukulong dyan. Ha? Yan ang kanan ninyo. Kaya wala nang kwan dito. Basta't pag nalaman natin kawatan ng congressman at natsimpuhan natin, katay na agad. Wala nang piro-piro dyan. Kung sila nga suicide yung ginagawa nila palibasa kanila lahat, kanila ang gobyerno. Kaya napakadali lang sa kanila ang pahirapan itong mga kababayan natin.
dahil dyan sa mga pagnanakaw nila. Oh, ang gagawin natin dyan, oh, di ba? Wala na. Dito na po tayo sa EDSA Trinoma na po ito. Tapos dyan po yung North SM. Ayan. So facing na po tayo, facing Bulacan na po tayo. At sana nga ay pero wala pa namang feedback sa akin, wala pa namang tawag sa akin nung nandun na nakaposition na doon. Kasi doon din daw yung kumakain sa isang kubo, yung bahay kubo yun eh. Kubo, pero malaking kubo, talaga sikat na kainan yan dyan sa Bulacan. At dyan daw kumakain yan, kasama raw yung mga kabit nila. At minsan daw pare-pareha silang 5 raw lagi yung kumakain dyan. Pero ano to, mga kasama raw yung mga kabit-kabit nila. Sana nga matsempuhan namin, pero wala pang tawag sa akin eh. At pero papunta na ako doon. Hindi na kailangan kwan dyan. Bahala na rin ang kwan dyan, kaso. Sila nga eh. Oh, kung kaya nilang gawin yung mga pagnanakaw, di kaya din nating katayin yung mga animal na kawatan na yan. Bakit? Sino ba yung mga animal na yan? Ito na po yung North EDSA. Yan, yan. SM North EDSA, yan. Dito na po tayo. So, basta facing Bulacan na po ito. Yan ang tandaan natin. Tarantaduhan. Sino ba yung mga yan? Buisit yung mga yan. Ipinanganak ng mga patay gutom ang mga putang ina. Tapos pagka nandyan sa DPWH na ay magiging bilyonaryo na mga animal. Ano yan? Tapos pira natin ang gamit ng mga pambibili nila ng mga eroplano, mga luxury car, abwisit. Tapos kayo, mga kababayan ko, nagtitiis sa dahon ng talbos ng talbos ng kangkong, talbos ng ampalaya, talbos ng kamote. Sila pa-stick-stick. Tingnan mo nga itong pupuntahan namin ito. Sana nga nakatsimpuhan namin eh. Mabuisit na to. Hindi mo kasama pa yung mga kabit-kabit nila. Buisit na yan. Hindi ko bibigyan ng pagkakataon nito, oras na matsimpuhan namin to. Makita mo, ibibidyo ko ito. Tandaan nyo ito, sinabi ko. Ibibidyo ko ito para makita ng mga animal na ito. Sana itong 5 na ito na sinasabi, na dyan daw kumakain daw kasama yung mga kabit nila, sana matsimpuhan namin yung 5 ngayon. Promise yan mga subscriber ko. Promise ito. Ibibidyo ko ito kung paano ko katayin ito. Ako mismo. Hindi ko ipapakatay ito doon sa mga kasamahan ko. Ako mismo. Sinabi ko naman sa inyo yan, di ba? Para ano, gumastos ako, nag-abala ako rito para bumalik lang dito sa Manila na walang mangyayari. Ay, lintik. Ginawa nilang miserable ang buhay nito mga kababayan ko, pues higit doon ang miserabling gagawin ko sa kanila. Tangilang yan. Nakakaiyak lang. Sa totoo lang nakakaiyak dahil nga sa dami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay. Tapos ganito ang makikita natin sa mga buwisit na mga pinagnanakaw nitong mga animal na ito. Sige. Kung na lang natin, sabayan na lang ito. Sasabayan ko to. Maniwala kayo sa akin. Pagka
balik namin sa Mindoro nung isang kuwan na yun, nung nandito kami, na nag-ikot nga kami dito sa dati naming iniikutan. Pagdating namin sa Mindoro, may tumawag nga sa akin yung kuwan. Ang sabi, natuklasan daw niya na mayroon daw restaurant dito na kinakainan daw nito, at 5 raw lagi sila. Tapos kasama yung mga kabit-kabit nila. Sabi ko, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, sige, babalik kami dyan. Ito na yung pagkakataon, sabi ko nga, wag nyong kwanto, wag nyong ibibidyo ko ito. Kaso? Di kaso. Tanginang yan. Okay lang na magkasapin-sapin ang kaso ko. Basta magawa ko lang na katayin itong mga kawatang ito. Yun nga kondon yun nga mayroon na pong pinatay, mayroon na pong binaril na engineer na contractor din ng flood control din. Patay. Oh. Siguro sa buwisit ng mga nandoon sa lugar na yon, ay kaya binaril na lang. Sus, wala na. Pagka nagtagumpay kami ngayon, at pagka binidyo ko yun habang kinakatay ko yan, ewan ko lang kung hindi umurong ang mga tumbong ng mga kawatan na yan. Grabe naman ang traffic dito. Ayan po, matraffic lang. Basta samahan niyo lang po ako at least para makapasyal na rin kayo. Diba? Traffic po, matraffic. Ang tagal-tagal ko na nagsasabi rito na once na natsimpuan ko itong mga kawatang ito, ay hindi ako mag-aatubiling katayin itong mga animal na ito. Ito na, kung sakali man at maging positive itong lakad namin, itong 5 na ito, yung report sa akin na 5 ay at kung kasama yung kabit nila, well, pasensyahan na lang kami. Traffic lang po pero malapit na po tayo sa NLEX at yan. Kaya kayo mga kaibigan, kung makita kayo ng mga kawatan, alam nyo yung kawatan, tapos alamin nyo yung mga regular na pinupuntahan nila. Basta yung siyempre pagka regular na pinupuntahan nila, yun lagi ang pinupuntahan nila. Paki-inform ako, paki-comment po dyan sa mga videos ko. At unti-unti na po natin.
gumalaw na tayo ngayon. Hindi na po pwede yung ipagwalang bahala natin ito dahil buhay ng mga kababayan natin ang nakataya rito. Buhay ng mga mahihirap nating kababayan ang laging napoperwisyo. Kaya wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ibuhos na natin dito kung may matsyempohan tayo, wag nang bigyan ng pagkakataon. Tanga. Saka na isipin yung kaso. Bakit? Sila ba nakakasuhan? Tingnan nyo nga. Patuloy silang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang nagiging resulta itong mga kababayan natin ang tuloy-tuloy ang paghihirap dahil sa mga animal na ito. Sige nga. Aber, nasaan ang hustisya doon? Tayo ang gumawa ng hustisya kung ayaw nilang gumawa ng hustisya. Kung ayaw nilang patupad ang hustisya, pues tayo na mamamayan. Hindi na po pwede ang ganyan na kuwan. Buka ng mga inang yan. Ay, matraffic lang, matraffic. Mag-aaksaya ba naman ako ng oras ko para babalik dyan sa dito sa Manila? Dahil talagang kagustuhan ko na talagang magawa ko yung lagi ko sinasabi dyan, nakakatayin ko yung mga tsimpuhan ko mga kawatan. Pag nagtagumpay kami, makikita nyo dyan sa EDSA, nakasabit yung mga animal na mga kawatan na yan. Nakasabit ang ulo ng mga animal na yan. Isasabit ko yan na parang mga kuan. Pwisit na yan. Ano? Ganito na lang ng ganito mangyayari sa bansa natin. Hahayaan na lang natin ang mga buwaka ng inang ito. Sila ang nagtatamasa ng pira natin. Pira natin ito. Yung mga ninanakaw nila, pira natin, pinaghihirapan natin yan. Dahil nung araw na nagtatrabaho ako hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako ng buwis. Noong empleyado pa lang ako, antimano nakakaltas na yung binabayaran kong tax. Ngayon ba naman, hanggang ngayon, dito sa mga negosyo ko, nagbabayad pa rin ako ng tax. Mamamatay na lang ako ng kababayad ng tax, tapos ganito, lalamunin lang at nanakawin lang nitong mga animal na mga kongresista at mga kontraktor na ito. Ano ya, sinisurte? Ay puta, nasaan ang hustisya? Yun lang ang tanong ko. Ngayon, walang nag-i-initiate na ikulong yung mga kawatan na yan. Anong gagawin natin? Edi katayin na natin ang katayin yan. Once na natsimpuhan natin yung mga animal na yan, katayin na natin yan. Kagaya nito, sinasabi ko, sana positive. Kaya sinadya namin na walang kasama sa mga hindi dapat magkaroon ng kasama sa sakyan, dapat solo-solo. Yung mga kasama ko ron, may mga sa sari-sariling sakyan nandoon na.
At nakapa na. Tingnan natin. Nakakagigil. Naglalagalag sila sa abroad gamit ang eroplano, sarili nilang eroplano na ang pinambili pira natin. Putya, nasaan ang hustisya? Yun lang yun. Ayan po, at nandito na po tayo, papasok na po tayo ng NLEX. At sa ilang minuto ay nandoon na po tayo sa target. Walang kinukulong, walang kinakasuhan. Tapos ngayon pagka kinatay natin, tayo ang kakasuhan. Olol, maghabol sila sa Tambol Mayor. Oh. Doon sila po sumuot sa kuweba ko. Kung makakasuot sila doon sa kuweba ko. Oh, pag nakasuot sila, ay di panalo sila. Kabuisit lang. Grabe. Pagyayabang pa nila yung mga kinawat nila, mga putang na mga to. I-display pa nila, ipagmamalaki pa nila. Anong mga kalokohan yan? Po, pasok na po tayo sa Balintawak entry. Ayan. Papayag ba tayo na ganon-ganon na lang? Ha? Yung pamangkin ni Saldico, hindi ba nagyayabang na sinasabi yung ano to? Yung dati raw na private plane nila, maalog. Kaya bago na raw yung ngayon, yung private plane nila. At hindi raw maalog at may lamisa pa raw. Nagyabang po ang pungaputang ng mga puro naman galing sa pinagnakawan. Oh. Tingnan ko lang kung sabi ko ipagdasal ninyo na positive itong mission namin. Bukas makikita nyo kung 5 itong machichimpuan namin. Mula dito sa EDSA Balintawak hanggang doon sa EDSA Makati, makikita nyo dyan yung ulo na pugot. Ulo ng mga kawatan, makikita nyo dyan nakasabit. Sabi ko nga, kung demonyo itong mga taong ito, mas demonyo ako.
Tingnan nyo, wala silang pakundangan. Magtakaw ng pera ng bayan. Kaya ang resulta, itong mga kababayan ko ang gutom na gutom ngayon. May nakikita ba tayong kinasuhan o ano? Wala. Ngayon ang gagawin natin dyan, tayo na, sabi ko nga, tayo na ang kakatay sa mga dapat na matsimpuhan natin. Once na matsimpuhan ninyo, kung hindi nyo kayang katayin yung mga yan, sabi ko nga, i-comment nyo sa akin, alamin nyo kung saan nagpipiramente. Alamin nyo rin, ibigay nyo sa akin kung alam nyo yung address ng mga bahay ng mga yan, ng mga kawatan na yan. Kung sigurado kayo na nandoon lagi yan, kung saan yung mga kondominium nila, ako ang gagawa ng batas para sa mga kababayan ko. Tingnan ko lang. Nakakabuisit. Grabe na ang pag-iiri, hindi ko na kaya to. Tumanda na lang ako na puro ganito na lang ng ganito. Wala ka na lang maganda-ganda makita sa gobyerno, kundi puro na lang pagnanakaw. Ganun na lang lagi tayo. At yun lang lagi ang ating tangkilikin, itong mga pagnanakaw ng mga politikong ito. Ay bullshit. Pues, nandito na ako. Sabihin nyo lahat kung saan dyan. At pag-aaksayahan namin ng oras yan. Matyaga, mag-surveillance yung mga kasama ko. Huwag ka nang nangin yan. Wala na, wag na nating intindihin yung kaso-kaso. Pag nakakatay ka ng mga 10, 20 na mga kawatan, di okay na yung kaso. Sos! Lahat naman dito, nababayaran lahat. Ay, nako. Yan po, malapit na tayo. Grabe kasi. Wala nang kwan. Ang kakapal na mga pagmumukha nito mga politikong ko. Kakapal na mukha ng mga hayop. Kagaya niyan, nakita naman nila na nagsisibatan na yung mga kawatan. Bakit hindi pa nila ikulong na ikulong yan? Di ba? Alam naman nila na mga kawatan yung mga animal na yan. Bakit pinapayagan nila nagsisibatan na yan? Sabi ko nga po sa inyo, lahat yan na mga congressman na yung mga kawatan, kabila ang bahay niyan sa abroad. Yan lang si Saldico na yan ay may bahay rin yan sa Amerika. At pinuntahan pa nga yan dati ni Maharlika yung bahay niyang gagong Saldico na yan. Napakasarap lang. Nako, sabi ko nga, Lord, payagan mo ako
na makita lahat itong mga ito. Sus. Tingnan ko kung uobra yung mga bodyguard itong target namin ngayon. Yan ang abangan ninyo. Tingnan ko lang kung may pagtatanggol sila ng bodyguard nila. 5 daw ito ng mga kawatan. Tangina, mga kabit nila. Kasama pa. Diyan pinapakain. Regular daw yan. Oh. Tangina. Wisit na buhay ito. Ay, nako. Lang kuan. Imaginin mo, kakandidato yung mga animal na yan dahil ang target pala para magnakaw. Tapos ang nangyayari yan na yung pinakalisensya nila para pagnakawan tayo ng pagnakawan. Hindi ko maintindihan. Wala na tayong kakampi. Sabagay hindi ako naghanap ng kakampi. Ang gusto kong liwanagin dito sa inyo, wala nang kakampi itong mga kababayan ko. Hahayaan na lang natin na nakadapa na nga itong mga kababayan natin sa kahirapan. Tinatapakan pa nila. Dahil diyan sa pagnanakaw, walang humpay na pagnanakaw nitong mga animal na ito. Kaya ganun kadami, ganun ka rampant ang kahirapan ng mga kababayan natin. Kaya sabi ko nga po, hindi na po pwede ito. Kumilos na tayo, kumilos na kayo. Dahil ako kumikilos ako para sa inyo. Itong gagawin ko hindi para sa akin. Ito ang pakatandaan ninyo. Gagawin ko ito para din sa mga kababayan ko. Maipagganti man lang itong mga mahihirap kong kababayan na patuloy ang kahirapan, patuloy ang kagutuman itong mga kababayan ko. Kaya siguraduhin ko na pagka nagtagumpay kami ngayong mission na ito, sigurado ako itong mga kababayan kong laging gutom, kahit na hindi na kumain yan ng 1 taon, busog yan. Maniwala kayo sa akin. Wala na talaga napupuntahan itong mga itong mga mahihirap nating kababayan. Wala na. Kung na lang talaga, basta wala na lang maimik. Wala naman silang magagawa. Hindi man lang may pagtanggol ng gobyerno
itong mga mahihirap nating kababayan ay mga tao din po ito. Mga Pilipino rin po ito, mga hindi po mga hayop ito na para ganyan ang gawin ninyo, gutumin ninyo dahil lang sa pagnanakaw ninyo. May kalalagyan kayo. Kaso kung kaso. Wala akong pakialam. Buwisit kayo. Nakakapanggigil. Man lang kwan. Andyan yung mga sikat na mga tao, kuno. Pero bakit hindi nyo man lang masawata yung pagnanakaw nito mga politikong ito? Bakit? Ibig sabihin, mas makapangyarihan sila kaysa sa inyo na mga nandyan? O kaya wala kayong imik dahil pare-pareho kayong nakikinabang na, pare-pareho na kayong mga kawatan. Kaya wala na kayong imik, wala na kayong salita. Hinahayaan na yan. Gagawin kong misyon ang huntingin kayong lahat mga buwaka ng ina nyo. Niwala kayo sa akin. Grabe. Ay, nako. Walang. Lalo pang pahirap ng pahirap ang buhay ng mga Pilipino. Kahit kailan hindi man na nakaranas ng kaluwanan sa buhay itong mga kababayan ko. Dahil sa mga putang ng mga kawatang ito. Bago namin ilalagay, isasabit yung mga ulo ng mga mahuhuli namin ngayon. Sinabi ko yan, bibidyohan ko. Sinabi ko na pinangako ko na yun noon pa sa inyo. Bibidyohan ko kung paano namin pahirapan yan. Sinabi ko na, magmula sa tuktok nila, babalatan yan hanggang sa talampakan nila tao sa paliliguan ng suka yan. Actually, may naka-ready naman ditong suka. At lagi namang marami kaming silid na naka-ready rito. Kukuskusin ko ng sili, asin, yung binalatan nilang katawan bago ako, maniwala kayo sa akin. Hindi lamang dito sa Pilipinas sa magiging kon ito ang balitang ito. Unang-una, wala tayong makukumit na kasalanan dito dahil ang kakatayin natin dito yung mga kawatan.
Kaya kuan. Ngayon, kung may kaso tayo, di kaso. Wala namang problema yan. Ang importante lang dyan, makatay yung mga yan, di bahala na yung kaso. O, di ba? Ano pa magagawa nila doon sa kaso kung nakatay na sila? Buwisit na yan. Kaya maghahanap muna tayo ng kwan, yung mabibilhan ng RFID. Ayan. Ayan, exit na po tayo ng Tabang Giginto, Bulacan. Ayan. Ay, naka... malapit na po tayo sa target. Malapit na po tayo. Grabe, yung mga nakawan. Wala na talaga kakonsensya itong mga politikong ito. Palibasa ng mga demonyo na talaga ito. Anyway, ay sige lang.
talaga. Wala nang maasahan. Ayan po, exit Giginto na po tayo. Ayan. Malapit na, malapit na. Okay. Ayan po, nag-enjoy po ba kayo sa pamamasyal natin? Ayan. Tama lang po yan. Dito kayo manood dahil nakapamasyal na kayo. Nawala pa yung problema ninyo. At may mapapanood pa kayo na kalagim-lagim. Sira-sira ang kalsada. O ito, yung mga putang